Successful na sa real estate, may sarili ng business, bakit nga kaya siya nag-join ng insurance industry 12 years ago? Interviewin natin si Mr. DJ Di Maliwat, isang agency manager dito sa AIA Philippines at pakinggan natin ang kanyang kwento. Ams, pwede ba kitang maistorbo? Sure. Yan. So gusto namin malaman na kung bakit ka nag-join ng life insurance industry many years ago kahit na may successful real estate company ka na. Oo. So may sarili akong business before pero syempre nakita ko na technically gusto kong mag-double ng income. Gusto kong double yung income ko during that time. I was still single. 2013 yun 12 years ago. So sabi ko, dun sa sarili kong business, bukod sa may mga partners ako, so divided yung income, ganyan. Parang may certain plateau yung, parang na-maximize na namin yung potential nun. Kung i-grow ko man siya, medyo mabagal na yung certain growth. Gusto ko pang i-grow yung income ko. So, tama-tama, I was in search for business. Na-invite ako rito sa AIA, sa life insurance business. Tapos, nung tinignan ko siya, sabi ko, ang ganda, no? Malaki yung kinikita ng mga tao. Maganda yung product na feel ko talaga na they're really proud of what they're doing. So, sabi ko, I want something to also offer something na maganda rin. Hindi lang para sa akin, para kumita ko, pero para dun sa mga clients ko. Diba, sa mga tao. And then, maraming bonuses. Siyempre, kakaririn ko na rin lang. Gusto kong doblehin yung income ko. Yun, sabi ko, kung bibigyan mo ko ng mga bonuses like free travel, gusto kong mag-travel, yan, other cash bonuses, gadgets. Sabi ko, sulit yun. As a business owner, as a negosyante, gusto ko parang maraming return sa effort ko. Yun. So parang sinasabi mo ang nagustuhan mo before is more on additional income. Tapos yun nga na na meron kang more time to travel. Oo, syempre. 'Di ba? So ilang taon ka ba nung nag-join ng AIA? 26 years old ako noon. 26 years old ako nung nag-join ako dito. Tapos aside pa pala, nakalimutan kong banggitin. Nakita ko rin malaki yung market. Kasi syempre sa property, although maganda siya, habang nagmamahal yung properties, mas less yung nakakabili. So naramdaman ko yun na parang, darating yung time, may hirapan na bumili yung mga Pilipino ng mga properties, which happened today, post-pandemic, no? Mahal na nga yung property, malalayo pa dito sa Manila. So parang humira yung sales, no? Humirap na magbenta, naging lalong limited yung market. So nakita ko na yun, na-predict ko yun na magiging limited yung market ko, baka mag-stunt yung growth. So, nung nakita ko dito sa insurance, ang laki ng market Lahat pa pwede, easily customizable yung products dun sa needs ng client. So, sabi ko, magandang business yung malaki yung market, tapos magbigay ko yung needs niya. So, ang ganda ng sharing mo, no? Talagang pag nag-exist yung business, may fulfill ka talaga na need. Oo. And kaya mo yung ginagawa, dapat meron ding nangangailangan ng product mo. So, dahil very hectic ang yung schedule as a business person, paano mo ginagawa yun? Nagja-juggle ka ng different businesses, tapos nag-join ka pa dito sa AIA. Yung magandang tanong yan, di ba? So, syempre lahat naman ng pag gusto may paraan Diba? So na-realize ko again, okay, itong business ko, but I also want to grow my income, and at the same time, I decided to be humble enough to also learn from other people. Now, bata pa rin naman ako noon, 26 years old, I know I'm already successful, yet I also want to learn from other people who are also more successful than me. So sabi ko, mag-grow ako ng ganon. Binigyan ko ng time, nag-start sa once a week, tapos pag may mga other free time ako, minsan nagiging 2 times a week. Na pag may training, ay bibigyan ko siya ng time. So proper time management lang kasi yun naman yung advantage kapag may business ka, 'di ba? Pwede namang hindi ka everyday nandoon. Definitely we don't do 9 to 5. May days na whole day ako nasa office, minsan more than 5 o'clock, ganoon naman sa negosyo. May times naman na pwedeng walang kliyente or wala masyadong ginagawa. So, yun lang. Bigyan ko lang talaga ng tamang time din yung business ko na yun para parang hindi magselos, di ba? May time ako doon. Mayroon din akong time dito sa gusto kong pasukin. Yun. So, parang ito yung sinasabi mo na time management or commitment management na kung may gusto ka talaga, gagawan mo talaga ng paraan. Oo. Lalo na yung sabi mo kanina, gusto mo mag-double ng income. Hatiin mo talaga yung time mo kung naialat sa real estate tsaka dito sa insurance industry. Oo, hindi kasi extra income yung habol ko Gusto ko madoble yung income. If I'm earning like 100,000, gusto ko maging 200,000, 100,000 din dito. That's the goal during that time. So sabi, hindi pwedeng sobrang part-time na 3 hours lang, tas kung kailan ko lang matripan. Na-realize ko kailangan ko siyang bigyan ng time at aralin. Di ba? Alam kong hindi
agad, in a few months, ganun agad yung kikitain ko. So, binigyan ko ng time talaga. It's a decision na bigyan ng time tong AIA. Masasabi mo bang hindi ka nagkamali na pumasok ka sa insurance industry? Oo naman. At ano ang naging results at ina-enjoy mo ngayon dito sa industry? Hindi ako nagkamali kasi nung nag-pandemic nga, talagang humina yung other business. So, I just wanted to double my income pero hindi ko na foresee na pwede palang mag-stop yung income dun sa kabila. So, during that time, dito tuloy-tuloy pa rin. Okay, medyo mahina ng konti pero this allowed me to provide for my family during the lowest of lows. So, parang at least yung plan B ko, nag-work talaga yung plan B, di ba? Kasi natutunan din natin yan, risk management and all. So, yun yung masasabi ko tama yung decision. And then, yung double your income, I more than doubled my income by joining here. Hindi lang dahil maganda yung negosyo, malaki yung market, I also learned and I grew here in this industry, in this company. Dahil natuto ako, nag-grow ako, marami ako na-handle na opportunities, na-solve na problems, na-handle na tao, ganun. Tapos kanina narinig ko rin dun sa meeting, kwento mo nga na pinaka-na-enjoy mo rin dito yung time flexibility or time freedom. You have a lot of time to spend for your kids. And with my family. Oh, with your family. Yun, isa yun sa, buti na nabanggit mo yan. May mga kaibigan ako, may different businesses din sila, di ba? Okay din naman yung income. Kaya lang nakakwento nila sa akin, minsan may mga trips silang pinaplan abroad, hindi nila nabibigyan na ng time. They had to cancel it. Kasi let's say, nawala yung isang staff, kailangan nilang, hindi sila pwede makaalis. So, pag nare-realize ko yung mga ganong stories and different problems ng ibang industries or business, na-realize ko, hindi ko kayang ipagpalit yung time freedom or flexibility ng industry na to. Na may days na I can work until gabi. May days naman na pwedeng hindi ako pumasok or half day lang. As long as pag nag-work ako, todo talaga, I just give whatever this business needs or regularly may consistency siya. Ayun. So parang yan yung entrepreneurial mindset, employee discipline. Yes. So kasi double-edged sword yung time freedom. Oo, hindi pwedeng time freedom lang. Oo, yun. So ano naman yung final message mo sa mga katulad mo rin na businessman, business owners, or entrepreneurs na gusto rin mag-grow siguro as a person or nag-iisip-isip, naghahanap ng ibang opportunity na pwede nilang gawin? Okay. If you want to grow your income, nasa negosyo tayo for a lot of different reasons, but I know mainly for our families, for our goals, we want to grow our income as much as possible. Yung paglaki ng income, hindi lang yan sipag pagdagdag ng sipag, hindi siya just hard work. It's about growing ourselves. So when you invest in your growth, finding the right mentor, surrounding yourself with the right people wherein you can grow, most like dun sasabay yung income mo. Diba? And hindi siya dapat maging hadlang in terms of, kumbaga, just like what I did, be humble as well and learn from different people. No, here I learned from the training on how parang pinapatakbo yung isang multinational company. So sabi ko, pwede ko rin ma-apply sa sarili ko negosyo kasi ganito pala yung ginagawa. So yun yung mga growth na sinasabi ko. And because of that, I made better decisions. Diba? I started to choose kung ano yung mas magkakaroon ng better impact na activities, ganyan, or na trabaho. I can say no to other things na feeling ko hindi magkakaroon ng magandang impact, or di ba? Yun yung mangyayari. So, yun yung message ko. Try to also get out of your comfort zone and explore different things. Grow your network, find a mentor. And if you feel kung na you're hardworking, magaling ka, but still you're not, parang may certain ceiling, glass ceiling, maybe nasa maling vehicle din. Not all businesses are created equal. May mga businesses na mas maganda, na mas malayo yung pwede mong marating, mas mabilis na pwede mo siyang marating. So sometimes changing or adding this industry will help you go faster and farther. Ayun. Wow! Thank you so much, AMDJ, for this fruitful interview. Thank you rin. Whether struggling or successful yung business mo ngayon, like AMDJ, baka ito na yung sign na hinahanap mo. So, bigyan mo rin ng time yung sarili mo, tingnan tong opportunity, at magkaroon ka ng sariling foresight. Kasi mas maganda rin magkaroon ng sariling backup plan, katulad nung sharing niya kanina.
Kung gusto mong matingnan tong insurance industry, gusto mong malaman kung paano ka ba mag-grow dito as a person, or madodouble yung income, or magkaroon ng more time for your family, you may comment down below or you can send me a message.